to my channel. This is Nate TV again. So ngayon guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay paano hanapin yung north and south line o north na lang sa pamamagitan ng ating analog watch. Gaya ng last video ko, ang itinuro ko sa inyo yung paano hanapin yung north or south pamamagitan ng shadow method o ginagamitan natin ng araw at stick. So ngayon guys, ang gagamitin naman natin ay analog watch relo. Pag sinabing analog guys, yan, meron siyang hour hand tsaka minute hand. Ibig sabihin yan guys, isa yung maiksi, yan ang hour hand, tapos itong mahaba, yan ang minute hand. Okay, so analog yan. Tapos ituturo ko rin sa inyo kasi sabi nila pag ganitong method daw sa pamagitan ng relo, hindi raw pwede yung sinasabi nila na digital watch. Ang digital watch, ang ganito yan guys. Yan, digital. Yan, nakalagay yung oras pero wala siyang hour hand tsaka minute hand. Ibig sabihin, wala siyang kamay. Gaya nito, may kamay. Okay guys, lalabas tayo dito pa rin sa bahay. Tuturok sa inyo paano gamitin ang relo para mahanap natin yung north tsaka south. Okay? Tayo ngayon guys sa labas para makita natin yung araw. Sa ngayon guys, yung araw nandito siya. Itong direksyon na to. Hindi ko lang maitutok doon kasi baka kakasilaw. Ayan, kung titingnan nyo. Ayan, hindi natin masyado makita dahil kakasilaw. Ito yung ating relo. Ang technique nito guys, napakadali lang. Ang gagawin nyo para malaman nyo kung saan yung south at north. Halimbawa, ngayon ang oras is 9:10. Okay. Ang una nyo gagawin, hanapin nyo yung short hand o yung hour hand na tinatawag. Kasi ito minute yung mahaba ito. Itong maikli na kamay, ituro nyo sa araw kung saan yung araw. Halimbawa, dito. Yan. Okay. Yan. Ituro nyo sa araw. Kasi ang araw ngayon, nandito. Doon nyo itutok yung short hand o yung hour hand. Yan. Tapos, ayan ito. Okay. Tapos, hanapin nyo yung alas 12 sa inyong 12. Ayan. Diba ito? Ito yung 12 sa ating orasan. Tapos, ang gagawin nyo guys, halimbawa ito, yan. Alas 12 na linya, tapos ito yung 9. Ang gagawin nyo, kukunin nyo yung pinakagitna in between sa 9 tsaka 12. Ang gitna ng 9 tsaka 12 pinakagitna, so ito 10, 11 na. So gagawin nyo, nakatutok to sa araw yung oras. Yung alba oras ngayon alas 7. Yung alas 7 naman itututok mo doon. Pero ngayon 9. So ang 9 tututok natin sa araw. Tapos ang gitna ng 9 tsaka yung 12. Ito sa relo. 9 and 12. Between 10 and 11. So yan ang gitna. Ang gagawin nyo, mag-ano kayo ng imaginary line. Itong gitna ng 10 and 11. Yun ang tumuturo sa south or pointing south. Tapos ang opposite niyan, dito sa baba, yan ang north. Dito ang north. Ay ba ganyan, no? Ito ang, yan, tutok muna natin sa araw yan. Itong south, dito ang north. So, alam mo na guys kung anong ang direction ng north dito. Papunta rito, tapos yung south doon. So, ganyan lang guys, ang ganyan. Kahit anong oras yan, alam mo, alas 3 naman ng hapon, gagawin nyo yung short hand, alam mo, nakaturok din sa alas 3.
itutok niya lang yung alas 3, yung 3 sa araw, tapos yung between 3 and 12 dito kunyari yan 1 and 2 laging sa south ang turo niyan papunta dito no, north. So papaliwanag ko na sa inyo guys. Dito tayo sa medyo lilim, tapos ipapakita ko sa inyo sa ating compass kung coincide ba siya. So ayan guys, ituro natin tong 9 doon sa may araw. Dito yung south, dito yung north. So yun, nakita nyo guys, yan yung ating compass. Coincide siya, diba, yung north dito sa baba. Gaya na sinabi ko, dito kunyari yung south, dito yung north. Ito. Halimbawa ito guys, yung sun. Ayan, lagyan natin ng ayan. Kanina ang ginawa natin, itinutok natin yung hour hand or short hand. Hour hand, minute hand. Kung ano mang oras yung natapat ng kinuna mo yung araw, yun ang doon mo itututok yung short hand. Ano ito kanina 9:05 o 9:10 yata yung tinutok natin kanina. So, alam mo, ito yung araw kanina, ang ginawa natin, itinutok natin yung ito, yung short hand or hour hand. Tapos, in between, sa dalawa na yan, 9 tsaka yung 12 sa ating relo. Huwag nyo kakalimutan kasi, laging between 12 tsaka kung anong oras. Kung alas 6, kung alas 10 ka naman kumuha, tututok mo ng yung 10 doon sa araw, tapos in between ng 10 and 12 is 11, di ba? So yun ang nakaturo sa south, ito yung north. So kanina 9:10 yata ay kumuha, 9:15. Tinutok natin yung hour hand sa araw. Tapos in between ng 12 and 9, di ba sabi ko kanina, ito between 10 and 11 yun ang gitna. Lagi yung tatandaan kung saan nakaturo yung between ng oras saka yung 12, doon ang magiging south. In case nito, so bali ito ang magiging, kunyari ito no, in between, yan ang south. Tapos opposite nyan, ito banda rito, yan ang north. So alam natin guys paano kumuha ng south and north. Ngayon, kung alam mo na yung south and north, siyempre, yung perpendicular niyan o 90 degrees sa line na yan, ito ang magiging, kunyari ito ang magiging west, tapos yung karugtong yan doon sa kabila, yan ang magiging east. So, meron ka ng direction, alam mo na. Okay? So, hindi ka na maliligaw guys kung sakaling camper ka o hiker ka, nasa gitna ka ng kagubatan o sa mga kabundukan o kahit nasa syudad, basta alam mo yung direksyon ng north papunta rito, doon ang south. Alam mo, dito ka sa gitna, ayan, dito ang gitna, alam mo na. Kung halimbawa meron kang mapa, sa pupuntahan mo is halimbawa due south, papunta doon, basta hanapin mo yung north and south, alam mo dito yung south, so sundan mo lang yan papunta roon, makakarating ka doon sa destination mo. O due east ka naman, mula rito sa posisyon mo, tingnan mo sa mapa, alam mo, pupunta ka ng isang kaibigan o bundok papuntang east, sundan mo lang tong direksyon na to, makakarating ka dyan. Alam mo, camper ka o hiker ka, lalakarin mo yan, tumbukin mo lang yung east na yan, makakarating ka dyan sa pupuntahan mo dyan. So, simple lang, di ba? Okay. So, sinasabi nila, paano kung halimbawa ang oras ay natapat sa alas 12? Amo, ito ang relo. 12,
3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kasi ito guys, madaling gamit ito guys, basta merong angle between sa oras saka sa 12, di ba? So, hanapin mo lang yung pinakagitna, ang dalawa, south na yon. Tapos yung opposite direction is north. Eh, halimbawa, ito yung shorthand mo dito, nakaturo sa alas 12. Tapos yung long hand mo, nakaturo din sa alas 12. Siyempre sabi, iisipin mo, wala namang angle, kasi straight line lang siya. Gaya ng last video, sinabi ko sa inyo, na kapag dito ka sa Northern Hemisphere, gaya natin, ang Pilipinas nasa Northern Hemisphere eh. Yung Australia nasa South. Kasi ibig sabihin yan, eto no, kung hatiin natin ang mundo, dito yung North, dito yung South. Yung mga bansa na nasa taas ng ito equator. Equator yan. Ang bansa naka-locate taas ng equator, yan ang Northern Hemisphere dito sa atin. Australia siguro dito. Philippines dito yan. Sa taas, mga 14 degrees yata tayo ng Philippines. Tapos iba pang mga bansa. So, pag nasa Northern Hemisphere, gaya na sinabi ko, pag ang araw ay tirik na nasa alas 12, ang direction niya is south. Ito, halimbawa, ganito yung kuha natin. Pag alas 12, nandito dito yung araw, south na. South yan. Tapos dito, north, opposite, di ba? So, pag ganyan, ang gagawin mo, halimbawa, itong oras natin, ang shorthand tsaka alas 12 ay nag-coincide, longhand tsaka shorthand, coincide sa alas 12. Alam mo na yan. South na yan. South direction na yan. Kasi gaya ng last video, sinabi ko, basta alas 12, doon ka nakaharap sa south yun. Tapos dito, opposite dito, ito yung north, dito yung south. Okay? Kasi malalaman mo guys kasi gaya ng sinabi ko sa last video ko, ito pala na, dito pala 10, 11. Yung last video ko, sinabi ko, kapag yung naka-locate ka sa Northern Hemisphere, yung araw hindi talaga nakatutok sa direksyon sa ulo natin. Medyo, halimbawa, ito tayo, no? Yan tayo. Hindi siya talaga directly nakatutok yung araw dyan. Medyo nakaano pa ng konti. Makikita mo pa yung araw. Hindi gaya pag nasa equator ka, talagang pag tinignan mo yung araw, nandito sa ibabaw mo. Nandito yung araw, ganyan. Talagang titingala ka ng gusto para makita. Pero sa Northern Hemisphere, gaya natin, makikita mo yung araw na banda rito. Hindi siya talagang nakatutok sa ulo mo. So, malalaman mo pa rin yung direction, makuha mo pa rin. Okay? Kahit na gamitan nyo guys ng shadow method, yung alas 12 sa atin, makikita mo, meron ka pa rin makikita. Halimbawa, ito yung stick na ginamit mo. Ayan. Dito yung araw. Yung alas 12, meron ka pa makitang shadow na maiksing ganyan. Hindi siya talaga, kasi pag talagang nakatutok sa direksyon sa ulo mo, wala kang makitang shadow na ganyan. Makita mo lang, ganyan lang, dot lang. Kasi ito yung stick eh. Ibig sabihin, nakatutok talaga yung araw directly sa kanya. Pero, pag tinignan guys dito sa atin, Pilipinas, alam mo, ito yung stick mo, meron ka pa makitang shadow na kahit na may ilang maliit ng ganyan. Okay? So, sana naunawaan nyo ibig ko sabihin. Ngayon, sa katanungan kanya, alam mo, ganyan, nakatutok parehas sa 12, yung maiksi, tsaka long hand.
Anong direction yun? Siyempre tatanong nyo. Kasi wala naman siya angle. Hindi gaya nito, may mga angle. Ayan, 9 and 12. 10 and 12, may angle pa rin. 1 and 12, may angle pa rin. So, dito yung, kung halimbawa, alauna yung oras, tutok mo yung 1 o'clock dun sa araw, tapos ito, between 1 and 12, meron ka pa rin angle kasi dito ang gitna. Doon ang south, opposite, north. Ngayon, halimbawa, so alam nyo na, yun pa rin ang south. Tas, kung halimbawa naman guys, ang naging scenario naman is ganito. Ayan. Guhit ulit tayo ng isang orasan. 12, 6, 3, 9. So, ganyan. Ngayon, siyempre, tatanong nyo, alas 6 ba ito ng hapon? O gabi? O alas 6 ng umaga? Okay. So, ang gagawin natin, ito yung gagawin natin south, north na kagad dito, tapos west na to, tsaka east. Kasi alam natin yung araw sisikat sa east. Yan. Pagdating alas 12, nasa southern region na siya. Yan, ganyan. Nasa western region na siya. Tapos dito, pagdating dito sa alas 6 ng hapon, pagpala natin 6 a.m., dito is 6 p.m., lubog na yung araw. Di ba kadalasan paggabi na, hindi nyo na makita yung araw. So, hindi nyo magagamit itong relo para itutok doon. Pero, kung kumuha ka na ng position before paglubog ng araw, alam mo na kung saan yung south, tsaka kung saan yung north. So, pagdating ng 6, between 6 sa gabi, hanggang 6 ng umaga, pagsikat, hindi mo na magagamit to kasi wala ka namang araw. Kasi ito, ginagamit na to pag merong sun. Kaya nga, ang ginagawa ng mga hikers sa mga nagka-camping, in the first instance na magkaroon ng araw, kukuha na kagad sila ng position. Tututok na ganun. So, alam na nila north and south. Kasi alam nila, pagdating ng gabi, wala ng araw hanggang sa pagsikat uli. So, hindi na nila magagamit ito. So, yun lang guys, pinaka-simpleng explanation. Ngayon, ito naman. Buray muna natin to. Ay, paano yan? Kung halimbawa ang relay ko is digital, hindi siya analog, gaya nito. Halimbawa, ganito yan, digital. Ay, tingnan natin kung ano oras dyan. 9:41. So, gaya na sinabi ko kanina dito, huwag mo pansinin yung minute hand, yung oras lang. Halimbawa, 9. Yan. Okay. Gaya nito, hindi sa exactly sa 9. Na medyo nasa 9, gitna sa 9 tsaka 10. So, ganun pa rin gagawin mo. Kung saan yung nakaturo yung minute hand, yun pa rin ang iharap mo sa araw, ganyan. Okay, so drawing natin ulit yung araw. Ito yung araw. Okay. Ayan. Kung saan nakaturo tong shorthand, yun pa rin itutok mo sa araw. Ayan, ganyan. Tapos in between itong shorthand tsaka yung 12. 12, yan. So, dito na yan. Ito yung kuan. Ito yung south direction, dito north. Okay. So, okay. So, sabi nila, applicable lang yan sa analog. Alam mo, digital ang relo ko. Paano ko makukuha? So, ganun din guys. Parehas lang naman yan. Alam mo, 9. Kung meron kayong isang piece of paper, kung alam mo, papel o maliit na, alam mo, ganyan papel. Mag-drawing ka lang guys ng relo. Alam mo, 12, 6, 3, 9. Tapos ganyan mo lang, hati-hatiin mo lang. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So, gawin mo, kung alam mo, ito
944. So dito yan, dito yung shorthand, tapos ang longhand is ano ba nakalagay? 44. So ito yung 44, ganyan, kasi malapit na sa 40. Ang gawin mo, gaya na sinabi ko, disregard mo itong longhand kapag sa northern hemisphere ka. So ang gagawin mo, in between itong direction na to na nakaturo sa araw, tsaka 12 pa rin, ganun pa rin. So kunin mo pa rin yung gitna. Alam mo, ito dito, ito yung gitna, ayan, ito yung south, ito yung north. So walang pinagkaiba, di ba? Imagine mo lang, alam mo, sa papel yan. Ngayon, ang ginawa ko, para hindi na ako magdala-dala ng papel, nilagyan ko na lang dito sa likod ng aking relo yan. May 12, may 3, 6, 9. Ano ba? 944. So, ang kukunin ko 9, tsaka 12. Sa gitna niyan, gagawin ko, itututo ko lang. Alam ba, ito, nandito na yung araw. Itututo ko lang sa araw, ganyan. Yan. Tapos, in between itong 9, kasi sa, ayan, kung titignan natin, ayan, almost malapit na sa 10, di ba, itong shorthand. So pagpalagay natin dito, ito yon, medyo malapit na sa 10. Itong dot na yan, yan ang itututo ko sa araw. Yan, kanyari itong point na yan, tututo ko sa araw. Tapos in between yan tsaka itong 12, yun pa rin ang kukunin kong imaginary line. So ang south nandito, tapos ang opposite niyan is north, dito. So para ka na rin gumamit ng analog watch, although digital siya, pero sa pamamagitan ng itong paraan, para na rin siyang naging analog. Ganun din kung anong oras mo, alam mo, naging oras mo rito is 12 o'clock ng tanghali. So alam mo na yon, south na yon, kahit hindi ka na tutok-tutok ng ganyan, alam mo na yan. Tapos ang 12 midnight naman na sinasabi, alam mo, 12 midnight, alam mo, nakatutok siya ng ganito. Okay, saan ba yung pen? Okay. So halimbawa 12 midnight naman, so 12, 6, 3, 9. Kanina 12 in the afternoon. Ito yung shorthand, nakaturo sa yung longhand doon din sa 12. So nung tanghali, alam natin na pag natutok yung hour sa amin sa alas 12 ng ating orasan, diba, sabi natin doon ang south direction. Pag 12 midnight, ganun din, south pa rin yun, dito ang north. Kasi kung ano yung nakuha mo sa noon, kung saan yung south, pagbalik niya after 12 hours ulit, ikot sa midnight na, doon pa rin yan, south pa rin yun. Tapos ang opposite direction is north, kasi ikot albo, ito yung nakuha mong. Kaya importante guys, sa araw pa lang, sa maliwanag pa lang, kumain na kayo ng north and south direction. So sana guys, nakatulong itong aking konting senior sa inyo. Paki-like and share na lang guys, and don't forget to subscribe to my channel, Lead TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa mga video.